Makinig po kayong mabuti. 73 Tomaswa, tao sa Estados Unidos na may edad 65 pataas ay nag-aaksaya ng ilang oras bawat linggo sa mga routine ng paglalakad na maaaring nagpapalala pa nga sa sakit ng kanilang mga kasukasuan. Opo, tama po ang inyong narinig. Ang eksaktong uri ng pisikal na aktibidad na malamang na iminungkahi ng inyong doktor ay maaaring dahan-dahang nagdudulot ng pinsala sa inyong mga tuhod at balakang. Ngunit ang talagang nakakagulat ay ang sumusunod. Mayroong isang pamamaraan upang makamit ang mas magandang resulta, mas malakas na kalamnan, at mas kaunting pagkadapa nang hindi na kailangang magsuot muli ng sapatos na panlakad. Manatili po kayo sa akin sa susunod na 2 minuto dahil ibubunyag ko ang revolusyon sa ehersisyo gamit ang silya na nasa harapan lang natin. At ang numero 1 aktibidad sa listahang ito ay halos kayang ibalik ang taon ng pagtanda ng kalamnan sa loob lamang ng 2 linggo. Posibleng gawin ito habang pinapanood ninyo ang inyong paboritong programa sa telebisyon. Paano kung sabihin ko sa inyo na libu-libong matatandang mamamayan ang gumagamit ng kanilang silya sa sala sa halip na sapatos na panlakad dahil natutuklasan nilang nagbibigay ito sa kanila ng mas magandang resulta? Opo, alam ko na mukhang kalokohan ito pakinggan. Noong una ko itong nalaman, ang reaksyon ko rin ay isa lang itong gimmick sa fitness. Ngunit pagkatapos ay nakita ko ang isinulat ni Dr. James Mitchell, isang kilalang orthopedic surgeon mula sa Johns Hopkins. Sinabi niya at binago nito ng lubusan ang lahat ng aming pinaniniwalaan tungkol sa aktibidad pagkatapos ng edad na 60. Sa loob ng 3 buong taon, sinubaybayan ni Dr. Mitchell ang gawin ng 2847 na matatanda na nasa edad 16 pataas. Hindi po iyan mabilisang pag-aaral. Seryoso ang pananaliksik at seryoso ang mga numero. At ang katotohanang natuklasan niya ito ay naging dahilan upang baguhin niya ng lubusan ang paraan ng pagpapayo niya sa kanyang mga pasyente. Na mas kaunting pagkadapa ang naganap sa mga individual na lumahok sa mga espesyal na ehersisyo sa silya. Isipin niyo po iyan sandali. Halos 3/4 na mas kaunting pagkadapa kaysa dati. Nakaranas din sila ng 18% na nabawasang sakit sa kasukasuan na isang kahangahangang pagbawas sa sakit. Ngunit heto ang sandaling talagang kumuha ng aking atensyon at nagpaayos ng aking upo. Sa katunayan, nakakuha sila ng mas malaking dami ng muscle mass o kalamnan kaysa sa grupong naglalakad. Opo, tama ang narinig ninyo. Kung ihahambing sa paglalakad ang pag-upo, ay nagpapagana ng mas maraming kalamnan sa ganitong paraan. Ang karamihan sa mga medikal na propesyonal, ayon kay Dr. Mitchell, ay nakakulong pa rin sa pag-iisip na luma na. Tinawag niya itong pinakabinabalewwalang revolusyon sa fitness para sa mga seniors dahil ang mga galaw na ito ay maaaring makabawas sa pangangailangan para sa mga gamot sa sakit ng hanggang 64% ayon sa kanyang mga pag-aaral. Siguradong ayaw ng mga kumpanya ng gamot na malaman ninyo ang impormasyong ito. Dapat din kayong maghintay hanggang sa marinig ninyo ang tungkol sa ehersisyong tinukoy ko bilang numero 1. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa sa Stanford University,
Napaka-epektibo nito na kaya nitong literal na baligtarin ang kitinakataon ng pagtanda ng kalamnan sa loob lamang ng 2 linggo. At magagawa ninyo ito habang nanonood kayo ng telebisyon. Bago tayo magsimula, lubos kong pasasalamatan kung sasabihin ninyo sa akin kung saan kayo nanggagaling ngayon. Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung mayroon kayong anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong. Bilang karagdagan, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-enable ang notifications para hindi kayo mahuli sa mga payong pangkalusugan para sa mga senior. At kung nanonood kayo ngayon, gusto kong malaman kung sumasang-ayon kayo sa akin. Mag-iwan ng komento na may numerong 1 kung nararamdaman ninyong angkop ang video na ito sa inyo. At kung hindi naman, ay i-type ang 0. Sa puntong ito, gusto kong ilarawan ninyo sa isip ang isang bagay kasama ko sandali. Ano ang mararamdaman ninyo kung gumising kayo bukas ng umaga nang hindi nakakaranas ng pananakit sa inyong mga tuhod? Sandali lang subukang isipin ang inyong sarili na naglalakad papunta sa inyong kusina nang hindi gumagamit ng counter bilang suporta. Isipin ang pagkakataong makipaglaro sa inyong mga apo nang walang takot na mawalan ng balanse. Ano kaya ang pakiramdam na kaya ninyong buhatin ang inyong sariling mga pinamili nang hindi nararamdaman ang pangangailangang huminto at magpahinga sa kalagitnaan patungo sa inyong sasakyan? Ang lahat ng ito ay hindi katang-isip. Ito ang mga totoong resulta na nararanasan ng mga totoong seniors bilang resulta ng paggawa ng 5 ehersisyo sa silya na tatalakayin ko sa inyo. Bago tayo magsimula, may gusto akong malaman. Mangyaring mag-iwan ng komento ngayon kung saan sasabihin ninyo sa akin ang inyong edad at ang lokasyon kung saan kayo nanonood. Binabasa namin ang bawat komento at sinasagot namin ang marami hanggat maaari. Kayo ba ay nanonood mula sa Maynila sa Cebu o baka naman sa Davao? Posibleng kayo ay nasa ibang bansa at nakakaranas ng malamig na panahon. Hindi mahalaga kung ano ang inyong kalagayan. Gusto kong makarinig mula sa inyo at gusto kong sabihin ninyo sa akin ang totoo. Ilang porsyento sa inyo ang pinayuhan ng inyong doktor na maglakad pa, ngunit natuklasan ninyo na ang paggawa nito ay hindi komportable o nakakabagot? Nakakaranas ba kayo ng sakit sa tuhod, sakit sa balakang, o mga problema sa balanse na nagpaparamdam na ang paglalakad ay parang trabaho kaysa ehersisyo? Ilan sa inyo ang humaharap sa mga isyung ito? Hindi kayo nag-iisa sa pinagdaraanan ninyo, kaya huwag mag-atubiling ipahayag ang inyong mga saloobin sa comment section. Gusto kong ipakilala sa inyo si Lola Margarita. Siya ay taga Quezon City at siya ay 72 anyos. 2 taon na ang nakararaan, ginagamot ni Lola Margarita ang kanyang karamdaman gamit ang 6 na iba't ibang gamot. Ang kanyang mailbox ay malayo, kaya halos hindi siya makapunta doon nang hindi humihinto para magpahinga. Sa tuwing sinusubukan niyang maglakad, nang higit pa namamagang ang kanyang mga tuhod at nakakaranas siya ng matinding sakit sa loob ng ilang araw. Ipinagpipilitan ng kanyang doktor na maglakad pa siya. Sa kanyang isip, unti-unti na niyang nawawala ang kanyang kalayaan o autonomiya. Palagi siyang nag-aalala sa posibilidad
na bumagsak at mangailangan ng pangangalaga sa isang nursing home. Nagsisimula ng mag-usap ang kanyang mga anak kung kaya pa ba niyang mamuhay ng mag-isa. Pagkatapos noon, natagpuan ni Lola Margarita ang mga ehersisyong ito na ginagawa sa silya. Sa unang linggo pa lang, naramdaman na niya ang pagbawas sa sakit sa kanyang tuhod. Pagkalipas ng 4 na linggo, itinigil na niya ang pag-inom ng 3 sa mga gamot sa sakit na kanyang iniinom. Nakakapaglakad na siya muli sa kanilang lugar pagsapit ng ika-2 linggo. Ngunit heto ang pinakakamangha-manghang bahagi. Hindi na niya kailangan ang paglalakad bilang uri ng pisikal na aktibidad. Habang nanonood siya ng balita sa umaga, ginagawa niya ang kanyang routine sa silya at natuklasan niyang talagang pinalalakas siya nito ng higit pa sa lahat ng nakakapagod na paglalakad na iyon. Sa kasalukuyan, si Lola Margarita ay volunteer sa silid-aklatan sa kanilang komunidad. Mahilig siyang maglaro sa sahig, kasama ang kanyang mga apo sa tuhod at kamakailan lang ay nakapaglakbay pa siya sa Baguio. Ayon sa ibinahagi niya sa akin, tinulungan siya ng mga ehersisyong ito na maibalik ang kanyang buhay. Sa katunayan, hindi eksepsyon si Lola Margarita. Libu-libong senior citizens ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa akin. Ang mga individual na naniniwalang ang kanilang pinakamagagandang taon ay lumipas na. Ang mga taong tumanggap na humihina na ang kanilang lakas at nagiging mas umaasa sa ibang tao. Ang mga nasa ilalim ng impresyon na ang sakit sa kasu-kasuan at kahinaan ay natural at hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Lahat sila ay nagkamali at ipapaliwanag ko kung bakit. Upang magsimula, nais kong ipakilala sa inyo ang isang partikular na ehersisyo na kilala bilang seated leg extension. Pag-unat ng binti habang nakaupo. Malinaw na sa akin ngayon kung ano ang inyong iniisip. Para maging epektibo iyon, mukhang napakasimple naman. Gayunpaman, hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang mayroon sa galaw na ito na ginagawa itong napaka-epektibo. Ang ehersisyong ito ay dinisenyo upang partikular na targetin ang inyong quadriceps na siyang malalaki at malalakas na kalamnan na matatagpuan sa harap ng inyong mga hita at responsable sa halos pagpapanatili sa inyong nakatayo araw-araw. Mas mahirap gawin ang anumang bagay kapag mahina ang mga kalamnang ito, ang pagtayo mula sa silya, pag-akyat sa hagdan o kahit paglalakad lang mula sa isang silid patungo sa isa pa dahil inihihiwalay nito ang mga kalamnang ito nang hindi naglalagay ng anumang diin o bigat sa inyong mga tuhod. Ang ehersisyong ito ay sikat na sikat sa mga physical therapist. Ito ang dahilan kung bakit ito sikat. Noong 2023, isang pag-aaral na isinagawa ng University of Miami ang sumubaybay sa 456 na seniors habang nagsasagawa sila ng seated leg extensions ng 3 beses lamang bawat linggo. Pagkatapos lamang ng 8 linggo, nagkaroon sila ng 31% na pagtaas sa kanilang bilis ng paglalakad at 44% na pagbawas sa dami ng sakit sa tuhod na kanilang iniulat. Nagulat ang mga mananaliksik na ang mga resultang ito ay pareho sa nakikita sa mga mamahaling physical therapy program. Ang tamang paraan ng pagsasagawa ng galaw na ito ay ang sumusunod. Ilapat ng maigi ang inyong mga paa sa sahig at umupo ng tuwid sa isang silya na sapat ang tibay.
Idiin ang inyong likod sa sandalan ng silya. Dapat ay nasa paligid ng 90 degrees ang pagkakabaluktot ng inyong mga tuhod. At heto ang isang mahalagang punto na nakakaligtaan ng karamihan. Mahalaga na ang inyong mga tuhod ay hindi nakabuka o magkadikit. Sa halip, dapat silang direktang nakahanay sa inyong mga balakang. Magpatuloy sa progresibong pagtuwid ng inyong kanang binti habang sabay na itinataas ang inyong paa hanggang sa ang inyong binti ay paralel sa sahig o kasing taas ng kaya ninyo ng walang sakit. Ang kabagalan ang susi sa sitwasyong ito. Dapat ninyong layunin na magtaas ng mga 30 segundo at pagkatapos ay ibaba sa parehong haba ng oras. Ayon sa mga natuklasan ng pag-aaral ng American College of Sports Medicine, ang mabagal na tempong ito ay nagpapagana ng isang phenomenon na kilala bilang timing under tension na nagre-resulta sa 67% na mas mataas na paggana ng kalamnan, muscle fiber recruitment. Isipin niyo po iyan. Sa pamamagitan lamang ng pagbabawas ng inyong bilis, makakakuha kayo ng na higit pang benepisyo mula sa parehong aktibidad. Sa loob ng 2 segundo panatilihin ang posisyong iyon habang kinukontrata ng malalim ang mga kalamnan sa inyong mga hita na parang sinusubukan ninyong basagin ang isang mani sa pagitan nila. Pagkatapos ng may kontrol, ibaba ang inyong paa pabalik sa sahig. Huwag lang umasa sa gravity para gawin ang trabaho. Kapag nagsagawa kayo ng 12 hanggang 15 na pag-uulit sa bawat binti, doon nangyayari ang himala. At heto ang isang payo na magpapataas ng kahusayan ng ehersisyo. Habang naabot ninyo ang tuktok ng galaw, ituro ang inyong mga daliri sa paa papunta sa direksyon ng inyong binti shin. Pinalalakas din nito ang mga kalamnan ng inyong binti at pinapahusay ang tinatawag ng mga medikal na profesional na proprioception na sa esensya ay ang GPS system ng inyong katawan na tumutulong maiwasan ang pagkadapa. Natuklasan ng isang pag-aaral ni Dr. Sarah Chen ng Aging Research Center sa UCLA na ang mga matatandang isinama ang pagkiling ng daliri sa paa, toe point variation sa kanilang routine ay nakaranas ng 28% na pagbawas sa kanilang panganib na madapa kumpara sa regular na bersyon. Dapat kayong magsagawa ng kabuuang 3 set na may pahinga na mga 30 segundo sa pagitan ng bawat set. Simula sa magaan na pabigat, maaari ninyong dahan-dahang dagdagan ang bigat sa inyong mga bukong-bukong hanggang sa 1 o 2 libra habang tumataas ang inyong lakas. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na nakakapagpalakas ng loob. Sa loob ng 20 linggo, nagawa ng ehersisyong ito na mapataas ang lakas ng binti ng 52% kahit walang gamit na pabigat ayon sa Cleveland Clinic. Ngayon, hayaan ninyong tanungin ko kayo, kailan ang huling pagkakataon na nakaramdam kayo ng matinding katatagan habang nakatayo? Kailan kayo huling naglakad nang wala yung munting boses sa inyong isip na nag-aalala na baka matisod kayo o mawalan ng balanse? Ang susunod na ehersisyo ay magbibigay sa inyo ng pakiramdam ng kumpiyansa at katatagan. At kahit na ito ay mukhang galing sa isang pelikula ng espiya, tinitiyak ko sa inyo na babaguhin nito ng lubusan ang lakas ng inyong core
o gitnang bahagi ng katawan. Pagdating sa pagpapalakas ng malalalim na kalamnan ng core na nagpapanatili sa inyong gulugod at nagpapahusay ng inyong balanse, ang seated Russian twist paupong pag-ikot ay isa sa mga kapaki-pakinabang na ehersisyo na maaari ninyong isama sa inyong routine. Hindi tulad ng crunches na nagsasanay lamang sa panlabas na kalamnan ng tiyan, ang ehersisyong ito ay nagpapagana sa inyong obliques, ang mga kalamnan sa gilid na gilid na tumutulong sa inyong umikot, pati na rin ang inyong transverse abdominis na gumagana bilang natural na suporta sa likod sa paligid ng inyong buong core. Noong 2024, isang revolusyonaryong pag-aaral ang inilathala sa Journal of Geriatric Physical Therapy. Sa pag-aaral na ito, 312 na voluntaryo na higit sa edad 60 ang nagsagawa ng seated Russian twist sa loob ng 10 minuto bawat araw. Sa loob ng 16 na linggo, nakaranas sila ng 15% na pagbawas sa dami ng sakit sa ibabang likod at 70% na pagbuti sa kanilang mga score sa balanse. Mas kahanga-hanga pa ay nabawasan ang sukat ng kanilang baywang ng average na 2.3 pulgada inches kahit hindi nagbago ang kanilang dieta. Maliban sa 10 minutong pag-ikot na ito, kumakain sila ng parehong pagkain, parehong dami at lahat ng iba pa ay pareho. Upang magsimula umusad sa inyong silya upang ang inyong likod ay hindi nakadikit sa sandalan. Magbibigay ito ng mas malaking espasyo para makagalaw ng malaya. Tiyaking ang inyong mga paa ay nakalapat ng maigi sa sahig ng magkahiwalay na kasing lapad ng balakang. At mahalaga na idiin ninyo ang inyong mga sakong heels pababa na parang tinutulak ninyo ang sahig. Ang inyong mga glutes kalamnan sa puwitan ay gagana at makakabuo kayo ng matatag na base na poprotekta sa inyong ibabang likod. Dahil dito, isipin ninyo na may humihila sa inyo paitaas gamit ang isang tali na nakakabit sa tuktok ng inyong ulo. Habang nakaupo, ng tuwid sumandal ng bahagya, marahil 10 hanggang 15 degrees, sapat lang upang maramdaman ang pagsisimula ng paghigpit ng inyong mga kalamnan sa tiyan. Okay dito na magsisimulang maging interesante ang lahat. Isipin ninyo na may hawak kayong bola ng basketball sa pamamagitan ng pagdidiin ng inyong mga kamay sa harap ng inyong dibdib. O kaya naman, kung gusto ninyong mas maging mahirap ang gawain, maaari ninyong subukang humawak ng totoong bola o kahit bote ng tubig. Ang galaw mismo ay napakaayos kahit na medyo simple lang. I-rotate o iikot ang inyong buong itaas na katawan, torso pakanan, at dalhin ang inyong magkadaop na kamay patungo sa inyong kanang balakang. Kasabay nito, panatilihing matatag ang inyong balakang at nakaharap sa harap. Ang lakas ng ehersisyo ay nagmumula sa paghihiwalay ng galaw ng itaas na katawan sa ibabang katawan. Pinapahirapan nito ang inyong core ng higit sa karaniwan upang mapanatili ang kontrol sa galaw. Kumpara sa karaniwang crunches na nagpapagana lamang ng 22% ng inyong core muscle fibers, ang particular na twisting pattern na ito ay nagpapagana ng 84% ng inyong core muscle fibers ayon sa pag-aaral ng Harvard Medical School. Higit sa 4 na beses na mas epektibo iyon. Iikot sa inyong kaliwang bahagi hanggang sa kung saan ninyo kayang umikot ng komportable.
At kapag naramdaman ninyo ang banayad na banat sa inyong kaliwang tagiliran, dahan-dahang bumalik sa gitna at magpatuloy sa pag-ikot sa kaliwa. Ang tempo o bilis ay napakahalaga sa kontekstong ito. Ang pag-ikot ay dapat tumagal ng mga 2 segundo na sinusundan ng maikling pagtigil sa dulo at isa pang 2 segundo upang bumalik sa gitnang posisyon upang makamit ang inyong layunin na magsagawa ng 10 hanggang 12 na pag-ikot sa bawat panig. Ang Mayo Clinic Senior Fitness Program ay nagbigay ng isang teknik na ganap na magbabago sa laro. Habang umiikot, huminga ng malakas palabas na parang umiihip kayo ng mga kandila sa birthday cake. Ang malalalim na kalamnan ng core sa inyong katawan ay nagagawang aktibo ng 40% na mas epektibo sa ganitong paraan kaysa sa regular na paghinga. Habang lumalakas kayo, maaari na kayong humawak ng mas mabigat na bagay o iunat ang inyong mga braso ng mas malayo sa inyong katawan. Mapipilitan ang inyong core na magtrabaho ng mas mahirap. Natuklasan ng isang pag-aaral ng University of Pittsburgh na ang mga matatandang nagsagawa ng ehersisyong ito at umusad sa paghawak ng pabigat na humigit kumulang 2.3 kilo 5 o disabs ay nakaranas ng 92% na paglakas ng core sa loob lamang ng 2 buwan. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 3 set na may pahinga na 45 segundo, magsisimula ninyong maramdaman ang mga kalamnan na hindi ninyo alam na naroon pala ay nagigising at lumalakas. Isipin ang lahat ng mga aktibidad na ginagawa ninyo araw-araw na nangangailangan ng malalakas na braso. Pagbubuhat ng mga pinamili mula sa kotse, papasok sa bahay. Ang pag-aalis ng kaldero sa kalan. Ang pag-abot sa mga plato sa mataas na kabinet o ang pagtulak sa sarili upang makatayo mula sa silya o kama. Ang pagbubukas ng garapon habang karga ang inyong apo. Kailangan ng malalakas na braso at balikat para magawa ang lahat ng ito. At ang sumusunod na ehersisyo ay magbibigay daan sa inyo upang makamit iyon. Ang seated bicep curl to overhead press ay isang mahusay na paraan upang mapanatili ang lakas na kailangan ninyo sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay parang pagkuha ng 2 ehersisyo sa presyo ng isa. Dahil ang kombinasyong ito ay kinasasangkutan ng inyong buong braso, mga balikat, at pati na rin ang inyong core para sa katatagan. Ito ay napaka-epektibo para sa mga seniors na nagmamadali at gustong makakuha ng pinakamagandang resulta sa pinakamaikling panahon. 523 na matatanda na higit sa edad 65 ang lumahok sa isang revolusyonaryong pag-aaral ng School of Medicine sa Boston University. Ang mga individual na ito ay inatasang magsagawa ng combined workout gamit lamang ang mga lata ng sopas o delata bilang pabigat, mga simpleng delata na kinuha lang sa kanilang kusina. Nakapagbuhat sila ng 42 na mas mabigat sa mga pang-araw-araw na aktibidad tulad ng paglalagay ng mga plato sa matataas na lagayan o pagbubuhat ng mga apo pagkatapos ng 10 linggo ng pagsasanay. Nagresulta ito sa 70% na pagtaas sa kanilang lakas sa itaas na bahagi ng katawan. Isipin ninyo na kukunan kayo ng litrato at gusto ninyong magmukhang pinakamaganda. Upang magsimula umupo ng tuwid habang ang inyong mga paa ay nakalapat ng maigi sa sahig at ang inyong mga kalamnan sa tiyan
ay bahagyang nakahigpit. Ang bawat kamay ay dapat may hawak na pabigat bilang panimula. Maaaring ito ay dumbbells bote ng tubig o kahit lata ng pagkain. Mahalaga na ang inyong mga braso ay nakabitin sa inyong tagiliran sa natural na paraan habang ang inyong mga palad ay nakaharap sa harap. Pagkatapos ng ikadena pag-uulit ang bigat ay dapat maramdaman na mahirap, ngunit hindi dapat ito sobrang bigat na kailangan ninyong isakripisyo ang tamang forma. Iminumungkahi ni Dr. Michael Torres ng National Institute on Aging na magsimula sa bigat na mga 1 hanggang 1.5 kilo lamang at dahan-dahang dagdagan ito ng kalahating kilo bawat 2 linggo habang lumalakas kayo. Huwag tayong magmadali dito. Ang mabagal at tuloy-tuloy na pag-unlad ang maglalayo sa inyo sa kapahamakan at magsisiguro na patuloy kayong lumakas. Ito ang unang bahagi ng kwento. Dapat ninyong dahan-dahang i-curl o ibaluktot ang mga pabigat pataas patungo sa inyong balikat habang pinapanatili ang inyong mga siko na nakadikit sa inyong tagiliran. Dapat itong maramdaman na parang ginagamit ninyo ang inyong mga siko upang ipitin ang isang dyaryo sa ilalim ng bawat kilikili. Dahil sa paghihiwalay na ito, mas mapapagana ninyo ang inyong biceps ng mas epektibo kaysa kung gumagamit kayo ng momentum o pag-swing. Sa transisyon mula sa curl patungo sa overhead press, doon nangyayari ang himala. Pagkatapos maabot ng mga pabigat ang taas ng balikat, iikot ang inyong mga pulso upang ang inyong mga palad ay nakaharap sa harap. Pagkatapos ay itulak ang bigat ng diretso pataas hanggang sa ang inyong mga braso ay nakaunat ng buo, ngunit hindi nakalak ang siko. Ulitin ang prosesong ito habang ang inyong likod ay ganap na tuwid. Ang pagpapanatili ng tinatawag ng mga physical therapist na functional reach o ang kakayahang ligtas na kumuha ng mga gamit sa matataas na istante ay mahalaga. Ang mga matatandang regular na nagsasagawa ng overhead presses ay may 60% na mas mababang panganib ng pinsala sa balikat at nagpapanatili ng mas magandang postura sa buong araw, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Archives of Physical Medicine noong 2023. Una, ibaba ang mga pabigat pabalik sa taas ng balikat sa kontroladong paraan na dapat tumagal ng mga 3 segundo. Pagkatapos noon, baligtarin ang curl at bumalik sa panimulang posisyon. Ang susi sa tagumpay ay nasa pagpapanatili ng tuloy-tuloy na pattern ng galaw. Sa pagitan ng curl at press, hindi dapat magkaroon ng paghinto. Gawin itong isang tuloy-tuloy na galaw na hahamon sa inyong mga kalamnan sa iba't ibang paraan. Layuning makagawa ng 10 hanggang 20 na kumpletong pag-uulit. At heto ang isang payo na magpaparami ng kahusayan ng inyong ehersisyo. Sa proseso ng pagsasagawa ng press, pagdikitin ang inyong shoulder blades o paypay sa likod. Sa paraang ito, ang inyong rhomboids at middle trapezius na mahahalagang kalamnan sa itaas na likod ay nagiging aktibo na tumutulong maiwasan ang pagyuko na karaniwan sa mga matatandang mamamayan. Natuklasan ng isang pag-aaral sa American Journal of Preventive Medicine na ang mga individual na nagtuon sa shoulder blade squeeze na ito ay nakaranas ng 43% na pagbuti sa kanilang postura at 38%
na pagbawas sa antas ng sakit sa leeg. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 3 set na may 1 minutong pahinga sa pagitan, mapapansin ninyo na ang mga bagay na ginagawa ninyo araw-araw ay nagiging mas madali pagkalipas lamang ng 2 linggo. Maguguluhan ang inyong mga apo kung bakit biglang lumakas si lola o lolo. Posibleng magulat kayo sa susunod na ehersisyo dahil mukha itong napakadali na parang wala kayong ginagawa. Ito ay isa sa mga pinakakumpletong ehersisyo na maaari ninyong gawin habang nakaupo. Sinasanay ang inyong mga binti, core, braso at cardiovascular system ng sabay-sabay. Ang seated marching with arms, paupong pagmamartsa na may kasamang braso, ay maaaring mukhang simpleng aktibidad, ngunit huwag kayong magpaloko sa tila kadalian nito. Dahil ang ehersisyong ito ay ginagaya ang normal na pattern ng paglalakad habang binabawasan ang diin sa inyong mga kasu-kasuan. Ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga taong nagdurusa sa arthritis o may mga alalahanin sa balanse. Noong 2024, isang kahangahangang pag-aaral ang inilathala sa European Journal of Aging Research. Ang pag-aaral ay kinabibilangan ng 638 na matatandang mamamayan na pinalitan ang kanilang routine ng paglalakad ng seated marching. Kahanga-hanga na nagawa nilang mapabuti ang kanilang cardiovascular fitness ng 54% habang walang nararamdamang sakit sa kasu-kasuan. Ito ay kabaligtaran sa 34% ng mga nag-ulat na nakaranas ng sakit dahil sa karaniwang paglalakad. Walang kirot sa mga joints. Kapag wala kayong nararamdamang sakit habang nag-eehersisyo, gugustuhin ninyong gawin ito. Ito ang uri ng resulta na maaaring ganap na bumago sa buhay ng tao. Umupo sa harap na bahagi ng inyong silya ng may tuwid na gulugod at ang mga paa ay nakalapat ng maigi sa sahig sa ilalim ng inyong mga tuhod. Ngayon, ilagay ang inyong mga kamay sa inyong mga hita. Gayunpaman, sa ilang sandali ay magdaragdag tayo ng mga galaw ng braso na magpapataas ng kahusayan ng ehersisyo ng 3 beses. Ang unang hakbang ay dalhin ang inyong kanang tuhod pataas patungo sa inyong dibdib na may layuning ilapit ang inyong hita sa inyong tiyan hanggat maaari o kasing taas ng inyong komportableng magagawa habang nakaupo. Ang pag-angat gamit ang inyong hip flexor muscles sa halip na sumandal pabalik o gumamit ng momentum ang pinakamainam na paraan upang maisagawa ang ehersisyong ito. Kasabay ng pag-angat ninyo ng tuhod, idiin ng maigi ang inyong kaliwang paa sa sahig. Ang ehersisyong ito ay napakalakas dahil lumilikha ito ng resistensya sa pamamagitan ng pag-activate ng kabilang binti. Kung ihahambing sa karaniwang pag-angat ng tuhod habang nakaupo, natuklasan ni Dr. Jennifer Walsh ng Cleveland Clinic Center for Geriatric Medicine na ang pattern ng puwersang ito ay nagre-resulta sa 89% na pagtaas sa dami ng muscle activation. Kaya sa kabila ng katotohanang ni isa sa mga binti ay hindi gumagalaw nang sabay parehong nagtatrabaho ang mga binti. Ang susunod na bahagi ay kung saan nagsisimulang maging talagang kawili-wili ang lahat. Sa pamamagitan ng pagsasama ng braso, maaari ninyong gawing ehersisyo ito na humahamon sa inyong buong katawan. Habang sabay na hinihila ang inyong kanang braso paatras, dapat ninyong iswing ang inyong kaliwang braso pasulong at pataas na parang kayo ay nagpa-power walking. Dapat itong gawin
habang itinataas ninyo ang inyong kanang tuhod. Ang pattern ng paggalaw na ito ay tumatawid sa katawan at tinatawag na cross-body movement. Pinasisigla nito ang mga pathway sa utak na nagpapataas ng parehong koordinasyon at pagganap ng isip. 21% na pagbuti sa cognitive test scores at 44% na pagbuti sa bilis ng reaksyon ang naobserbahan sa mga matatandang nagsagawa ng cross-pattern movement na ito sa loob ng 10 minuto bawat araw. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Alzheimer's Disease, ang pagbuting ito ay naganap pagkatapos lamang ng 8 linggo ng pagsasanay. Ibig sabihin, hindi lang kayo lumalakas sa pisikal, ang inyong utak ay talagang napapabuti kasabay ng inyong paggawa nito. Ito ang uri ng bentaha na dobling talim na siyang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng mga ehersisyo sa silya. Sa kontroladong paraan, ibaba ang parehong tuhod at mga braso at pagkatapos ay agad na itaas ang inyong kaliwang binti habang sabay na iniswing ang inyong kanang braso pasulong. Para sa pinakamagandang resulta, ang tempo ay pinakamahalaga. Ang inyong layunin ay dapat makamit ang tempo na humigit kumulang 10 hanggang 80 martsa kada minuto na bahagyang mas mabagal kaysa sa karaniwang bilis ng paglalakad, ngunit nagbibigay daan pa rin sa sapat na paggana ng kalamnan. Iminumungkahi na panatilihin ang bilis na ito sa loob ng 2 hanggang 3 minuto at pagkatapos ay dahan-dahang dagdagan ito sa mga interval na 5 minuto. May payo ang American Physical Therapy Association na ganap na magbabago sa laro. Sa buong ehersisyo, dapat kayong sumandal ng bahagya pasulong mula sa inyong balakang sa halip na mula sa inyong likod. Sa forward lean na ito, ang aktibidad ng core ay tumataas ng 60%. Maaari kayong magsuot ng ankle weights para sa karagdagang hamon, ngunit natuklasan ng University of Miami na ang seated marching ay may kakayahang pahusayin ang tibay sa paglalakad ng 62% at pataasin ang lakas ng binti ng 48% sa loob lamang ng 6 na linggo kahit walang kagamitan. Kung magsasagawa kayo ng 3 hanggang 5 set sa buong araw, maaabot ninyo ang parehong antas ng lakas at tibay na parang naglakad kayo ng 30 minuto nang hindi na kailangang tumayo sa inyong silya. Isipin nyo yon. Posibleng nakukuha ninyo ang parehong cardiovascular benefits habang nanonood ng balita sa umaga. Handa na ba kayo sa pinakamahalagang ehersisyo? Pagdating sa inyong mga kalamnan, ito ang galaw na tinutukoy ng mga mananaliksik sa buong bansa bilang Fountain of Youth. Ang ehersisyong may potensyal na literal na ibalik ang oras sa pagtanda ng kalamnan ay ito. Habang tumatanda kayo, ito ang maaaring magdikta kung mananatili kayong malaya o magsisimulang umasa sa ibang tao. Ang sit to stand tayo upo, nakilala rin bilang chair squats, ay walang duda na ang nag-iisang pinakamahalagang ehersisyo na maaari ninyong gawin pagkatapos ng edad na 60. At ang siyentipikong paliwanag kung bakit ito ang kaso ay talagang nakakagulat. Tandaan ang pag-aaral ng Stanford na binanggit ko sa simula 412 na senior citizens ang inobserbahan ng mga mananaliksik habang nagsasagawa sila ng chair squats 5 araw sa isang linggo. Natuklasan nila na ang mga individual ay nagawang literal na baligtarin
ang edad ng kanilang mga kalamnan ng 5 taon sa loob lamang ng 2 linggo. Ito ay nakumpirma gamit ang mga sopistikadong muscle biopsies. Sinabi ni Dr. Robert Kim, ang pangunahing imbestigador, na kailangan niyang magsagawa ng ikalawang round ng beripikasyon dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit mas kahanga-hanga pa kaysa doon. Sa natural na paraan ng walang paggamit ng anumang suplemento o gamot, ang mga kalahok ay nagkaroon ng 60% na pagtaas sa kanilang growth hormone levels at 43% na pagtaas sa kanilang testosterone levels. Ang mga hormone na ito ang responsable sa pagpapanatili ng inyong kabataan, pagtataguyod ng paglago ng kalamnan, pagpapanatili ng density ng buto at pagbibigay sa inyo ng enerhiya. Ang kakayahang magsagawa ng chair squats ay ang nag-iisang pinakamahusay na prediktor ng pagpapanatili ng kalayaan pagkatapos ng edad na 70. Ayon sa isang pag-aaral sa Harvard Medical School 24 na taon na ang nakalilipas ang kasanayang ito ay mas tumpak pa kaysa sa bilis ng paglalakad o lakas ng kapit. Sa loob ng 5 taon, natuklasan nila na ang mga nakagagawa ng 10 chair squats nang hindi ginagamit ang kanilang mga braso ay 78% na mas mababa ang posibilidad na mangailangan ng assisted living facilities at may 83% na mas kaunting pagkadapa. Kung gusto ninyong baguhin ang inyong buhay, heto kung paano gawin ng tama ang ehersisyong ito. Ang unang hakbang ay maghanap ng silya na matibay at nagbibigay daan sa inyong umupo kung saan ang inyong mga tuhod ay nasa 90 degrees na anggulo habang ang inyong mga paa ay nakalapat sa sahig. Kadalasan ayos na ang mga silya sa kusina. Iposisyon ang inyong mga paa na magkahiwalay na kasing lapad ng balakang at bahagyang paatras. Mahalaga ito dahil pinapayagan nitong magamit ang inyong glutes ng mas epektibo. Kahit na ang mga baguhan ay maaaring panatilihing nakaunat, ang kanilang mga braso pasulong para sa balanse, inirerekomenda na i-cross ang inyong mga braso sa inyong dibdib. Hindi tanda ng kahinaan ang paggamit ng braso sa simula. Ang layunin ay pag-unlad, hindi pagiging perpekto. Heto ang sekreto na hindi napapansin ng karamihan. Una, sumandal pasulong mula sa inyong balakang hanggang ang inyong ilong ay nasa tapat ng inyong mga daliri sa paa. Dapat itong gawin bago kayo tumayo. Ayon sa pananaliksik sa biomechanics, ang forward lean na ito ay naglilipat ng inyong center of gravity na nagpapagaan sa ehersisyo sa inyong mga tuhod ng 50 pa habang pinapataas ang activation ng inyong glutes ng 70. Isipin ninyo na tinutulak ninyo ang sahig palayo sa inyo sa halip na hilahin ang inyong sarili paitaas. Upang palakasin ang inyong glutes, pisilin ang mga ito na parang nagbabasag kayo ng mani sa pagitan nila habang tumataas. Ang inyong mga balakang at tuhod ay dapat ganap na nakaunat kapag nakatayo na kayo, ngunit iwasang ilak ang inyong mga tuhod. Mahalaga ang pagtayo ng tuwid. Ngayon, heto kung saan nangyayari ang tunay na mahika. Dapat kayong dahan-dahang dumulas pabalik na tumatagal sa pagitan ng 3 hanggang 4 na segundo upang makumpleto ang pagbaba. Ayon sa pananaliksik, ang mabagal na pagbaba o eccentric loading ay responsable sa 70% ng lakas na makukuha ninyo.
Ang susi ay ang pagbaba ng may kontrol sa halip na basta na lang bumagsak sa silya. Isipin ang pag-upo ng paatras at pababa. Dapat ninyong dampian ng bahagya ang silya gamit ang inyong puwitan, ngunit huwag umupo ng tuluyan o mag-relax. Simulan agad ang susunod na pag-uulit. Ang patuloy na stress na ito ay nagpapataas ng metabolic benefits ng 50%. Magsimula sa 8 hanggang 10 pag-uulit. Kapag kayang-kaya na ninyong gawin ang 20 pag-uulit, nang madali maaari ninyong subukan ang paggawa nito gamit ang isang binti. Natuklasan ng Mayo Clinic na ang single leg chair squats ay nagpapataas ng bone density ng 4.2% sa loob lamang ng 6 na buwan. Hayaan ninyong gumawa ako ng bisyon para sa inyo kung ano ang magiging hitsura ng inyong buhay sa loob ng 1 taon kung mangangako kayong gagawin ang 5 ehersisyong ito. Kapag gumising kayo sa umaga, kaya ninyong tumayo ng walang paninigas at walang pangangailangang kumapit sa mga muebles. Ang paglalakad papunta sa inyong kusina ay may kumpiyansa. Walang takot na madapa. Kinukuha ninyo ang inyong tasa ng kape mula sa pinakamataas na istante nang walang pag-aalinlangan. Ginagawa ninyo ang inyong araw na buhat ang sariling mga pinamili at nakikipaglaro sa sahig kasama ang inyong mga apo dahil tiwala kayong makakatayo kayong muli. Sa halip na hanapin ang elevator, pinipili ninyong gamitin ang hagdan. Hindi dahil kinukulit kayo ng inyong doktor na maglakad, kundi dahil gusto ninyo at pagkatapos ay pakiramdam ninyo ay puno kayo ng enerhiya sa halip na pagod. Mas nakakatulog kayo ng maayos. Mas malaki ang inyong enerhiya. Ang ideya na magiging pabigat kayo sa inyong mga anak ay hindi na alalahanin. Ang sumusunod ay hindi panaginip. Ito ang karanasan ng libu-libong matatanda na gumagawa ng mga ehersisyong ito sa silya. Habang nanonood ng telebisyon, maaari ninyong tapusin ang buong programa sa loob ng wala pang 20 minuto. Hindi ninyo kailangan ng membership sa gym. Hindi kailangan ng mamahaling kagamitan. Sapat na ang isang silya at ang determinasyon na maging present para sa sarili 4 na araw sa 1 linggo. Gusto kong marinig mula sa inyo. Ibahagi sa akin kung alin sa mga gawain araw-araw ang naging mas mahirap para sa inyo. Pag-akyat ba sa hagdan, paglabas-masok sa sasakyan? Maging espesipiko po kayo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung handa na kayong subukan ang mga ehersisyong ito sa silya sa halip na maglakad. At gusto kong sabihin ninyo sa akin ang totoo. Ilan sa inyo ang susubok sa chair squat na numero 1 sa listahan sa susunod na commercial break sa inyong telebisyon? Hula ko ay matutuklasan ninyong gumagana ang inyong mga binti sa paraang hindi nila nagawa sa loob ng maraming taon. Bilang pangwakas, narito ang isang mahalagang aral sa buhay mula sa inyong lingkod, Dr. Miguel Santos. Huwag nating hintayin na ang ating katawan ay sumuko bago tayo kumilos. Ang tunay na yaman sa ating edad ay hindi ang salaping na ipon, kundi ang kalayaang gumalaw, ang lakas na yakapin ang ating mga mahal sa buhay, at ang siglang mag-enjoy sa bawat umagang dumarating. Ang paggalaw ay gamot, at ang silya sa inyong sala ay maaaring maging instrumento ng inyong bagong lakas. Paki-click ang like button kung sa tingin ninyo
ay nakakatulong ang impormasyong ito. Ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak sa Facebook o Viber na maaaring nakakaranas ng sakit sa kasu-kasuan. Ipadala ito sa inyong mga anak na nag-aalala sa inyo. Siguraduhing nakasubscribe kayo sa aming channel dahil maglalathala kami ng mas marami pang matitinding nilalaman tungkol sa kalusugan ng mga senior araw-araw. Tandaan na hindi ninyo kailangang tanggapin na ang sakit at kahinaan ay bahagi ng pagtanda. Kayo ang may kontrol. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli, si Dr. Miguel Santos. Tumayo na po kayo at subukan ang mga ehersisyong ito.